So, isang araw, yung tatay ko, bigla siyang nagsalita. Sabi niya, gusto kong mag-invest sa ibang business. So, gusto kong magtayo ng junk shop. Iyon ay dahil nakita niya yung kaibigan niya na kumikita doon sa business ng junk shop. So, meron siyang naipon. Gusto niyang gawing puhunan yun para makapagtayo ng junk shop business. Pero may problema. Ang tatay ko kasi, mekaniko siya. So, meron siyang trabaho. So, kung magtatayo siya ng junk shop, hindi niya pwedeng pagsabayin dahil meron niya siyang trabaho, no? So, ang naisip niyang solusyon dito is yung isa pang kaibigan niya na merong experience sa pag-junk shop. Binigay niya yung ipon niya, yung life savings niya, para magtayo ng junk shop at mag-manage nung junk shop business. So, napag-isip-isip ko na parang may problema dito dahil tinanong ko sa kanya, meron po ba kayong alam sa junk shop business? Sabi niya, wala. Pero yung kukunin daw niya, merong alam. So, tiwala naman siya na marunong yung pinagbigyan niya ng pera. So, nagtayo sila ng business. 2 months in, nagkakaproblema na. Dahil nawawalan ng pera yung tatay ko, hindi niya alam kung paano nawawala. Dahil wala siyang alam sa junk shop business. And ito yung parating lesson dito Di ba? Kapag ang isang tao pumasok sa isang bagay na wala siyang alam, pero gusto niyang pumasok, ang try niyang solusyon, ang tinatry niyang gawing solusyon is maghanap ng ibang tao na magsusolve ng problema para sa kanya. Ngayon, walang problema dito dahil kung may sakit ka, di ba, tapos hindi mo alam kung paano ka gagaling, pupunta ka sa doktor, which is logical dahil hindi mo kayang mag-aral ng doktor para lang gamutin yung sakit mo. So, nagme-make sense yun. Yung ganong strategy. Pupunta ka sa tao na merong alam. Okay? Pero, yung ganito, pwede mo namang aralin pero ayaw mong mag-spend ng time. May mga taong ganon, di ba? Tulad ng mga financial advisors sabihin, kung wala kang time mag-monitor ng investment mo, lagay mo yung investment mo dito, bili ka nito, bili ka niyan, di ba? Kung yung iba naman, yung mga membership website na magbabayad ka monthly, kung wala kang time mag-research ng mga stocks, bibigyan kita ng listahan ng mga stocks. Yan yung pag-i-investan mo, di ba? No thinking required. Ano nangyari sa kanila, di ba? Negative 90%, di ba? So, kapag ganito yung ginagawa mo, yung isang problema, inaasa mo parati sa iba na sila yung magsosolve nun, lalo na yung bagay na importante, like yung life savings mo na pinag-ipunan mo, tapos iaasa mo sa tao na tingin mo may alam, pero hindi mo rin alam dahil wala kang alam Paano mo madidistinguish yung ibang tao na expert sila kung wala kang mapapagbasehan dahil hindi mo nga alam di ba? So, anyone na may alam na kahit na konting terms, tingin mo sa kanila, expert. Dahil wala kang alam, di ba? So, hindi ko sinasabi na aralin nyo lahat ng kailangan nyong aralin mag-isa. Hindi. Dahil minsan useless yon dahil hindi mo maaaral lahat, di ba? Pero pagdating sa investment, sakop ito ng Pareto principle, which is yung 80-20. 80% ng knowledge or yung practical application ay makukuha mo dun sa 20% na knowledge na pag-aaralan mo. So, ibig sabihin, kahit hindi mo maaral lahat, 100% about investing, yung 20% na basic ideas lang, enough na yon para makapag-invest ka ng maayos 80% of the time. Pareto principle yung tawag doon. Okay?
Ngayon, mabalik tayo dun sa mga guru at yung mga financial advisors na nag-a-advise sa'yo kung ano yung dapat mong bilhin at yung dapat mong pag-investan. Ngayon, sinasabi nila na ganito. Sinasabi nila na kung wala kang time, ito yung investan mo. Kung wala kang time mag-manage ng stock, kung wala kang time mag-aral, ganito bilhin mo. Sinasabi lang nila yon para ibigay mo sa kanila yung pera mo. Para sila na yung mag-handle. Sila na mag-handle ng pera mo. Hindi mo alam kung paano ka nawawalan ng pera dahil wala kang alam. Parang sinasabi nila, huwag ka na mag-aral. Bigay mo na lang sa akin pera mo. Ako na bahala. Parang ganun sinasabi nila. So, paano mo malalaman kung paano ka nawalan? Di ba? Hindi mo alam eh. Wala kang alam eh. Pero, dapat mo isipin na pera mo yan. Di ba? Ikaw yung in charge dyan. So, dapat kahit konti, nag-aaral ka. Pero, kung gusto mo talaga, walang aral-aral, merong mga pwede mong gawin. Kapag sinabi ng financial advisor na kung wala kang time mag-invest, dito mo invest, hindi yun yung solusyon. Merong mga ibang solusyon na hindi mo sila kailangan. Okay? Hindi mo kailangan ibigay sa kanila yung pera mo. Pwede kang dumiretso. So, ano yung example nun? Ang example nun is mutual fund. Okay? Mutual fund, punta lang sa bangko. Diba? Sabihin mo, gusto mo po mag-invest sa mutual fund. Okay? O pag sinabi sa yung, dito papasok na naman yung dapat kayo mag-ingat eh. Kasi kapag pumunta kayo sa bangko, tapos sinabi nyo na mag-i-invest kayo sa mutual fund, kung wala kayong alam, ida-direct kayo niyan sa insurance. Okay? Pansinin nyo yun. Makikita nyo tama yung sinasabi ko. Dahil mas malaki commission doon. Okay? Pera-pera yan eh. Pero, dahil alam mo na, hindi ka pa nagbabasa ng libro, pero meron ka ng alam dahil napanood mo tong video ko. Sabihin mo sa kanila na, gusto ko lang po yung mutual fund. Okay? So, bibigyan ka na nila ng application form, questionnaire. Makakapag-invest ka na. Sabihin mo, ayoko po ng insurance, investment lang mutual fund. Okay? So, yun yung una, mutual fund. Ano mangyayari kapag nag-invest ka sa mutual fund? So, yung pera mo, yung bank account mo, i-connect nila sa isang mutual fund company. Yung mutual fund company, sila na yung bahala mag-invest ng pera mo kung magkano man yung gusto mo. O ikaw yung magko-command. O wala ka pang binabasa ng mga di ka pa nag-aaral niyan. And wala ka na ring commitment ng time kapag nabigay mo na yung pera sa kanila. Di mo na kailangan i-monitor. Okay? So, walang monitoring. Wala kang sini-spend ng time. Totally hands off na. So, meron ka ng solusyon doon sa sinasabi sa'yo ng financial advisor na kung wala kang time, at saka ng mga guru na kung wala kang time mag-monitor, di ba? Yung mutual fund na yung bahala doon kasi meron silang fund manager na mag-aayos and magmamanage ng pera mo. Okay? So, yung second na pwede mong gawin na walang monitoring, walang commitment ng time, walang commitment para mag-study, yung UITF. Parang ano din yun, parang mutual fund din. Okay? So, mamimili ka lang doon, punta ka rin sa bangko. Pag sinabi mo, gusto ko po mag-invest sa UITF, yan, bibigyan ka ng mga listahan ng mga UITF nila. Ngayon, pag pumunta ka dyan, kasi investment yun, ang mangyayari niyan, ida-direct ka na naman yan sa life insurance dahil nga malaki commission doon. So, sabihin mo lang sa kanila in polite words na ayoko po ng life insurance. Sabihin nyo na lang na meron na po ako. Yan, ganyan. Para makapunta kayo dun sa talagang gusto nyong gawin, which is mag-invest sa UITF. Ngayon, ang pinagkaiba niyan sa mutual fund and UITF is konti lang. Ang UITF para din siyang mutual fund. Merong mag-handle ng pera mo pag binigay mo na yung pera. Sila na yung mag-invest. Wala ka ng monitoring. Wala ka ng commitment and time. Ang pinagkaiba lang nun is UITF, under siya doon sa mismong bank. Yung banko mismo yung mag-handle ng pera mo. Yung mutual fund kasi, separate company siya. So, hindi siya bank. Isa siyang financial company na mag-handle ng pera mo. Okay? So, kung isipin mo, mas safe doon sa UITF. Dahil diretso sa bank yun eh. Yung mutual fund, medyo hindi safe. Pero,
Merong mga magagaling na mutual fund companies na hindi under kaninong bank. So, pwede kayong magtanong-tanong kung gusto nyo. Yung meron tayong course doon sa website kung paano makahanap ng mga magagandang mutual fund. Okay? Konting commitment lang ng time para mga ilang minute na video lang naman yon para matuto ka kung paano paghanap para hindi ka mawala ng pera. Okay? Pangatlo, okay? Ang pangatlo na hands off, na wala ka nang gagawin, hindi mo kailangan pumunta sa mga financial advisor, is yung ETF, index investing gamit ang ETF. So ano ba yan? Ano ba yung ETF? So na-explain ko na yun sa ibang video. Ang ETF, especially yung index ETF, ay para siyang share ng isang stock, ng isang company. So pag binibili mo yon, yung pera na pinambili mo ay invest ng isang company para siyang mutual fund ng isang fund manager doon sa index. Ang index ay yung 30 largest company na pinag-decide ng Philippine Stock Exchange na malagay doon. So listahan siya ng 30 largest companies. Meralco, Jollibee. So kapag nag-invest ka doon sa index ETF, para mo na ring binili yung mga companies na yan. Jollibee, Meralco, SM, yan, Ayala, yan. Lahat nandun na. Ang kagandahan nun, kahit konti lang pera mo, mabibili mo yung lahat na 30 companies na yun. Meron kang 1K? Pwede. 5K lang pera mo? Pwede. Kapag nag-invest ka sa index, kung ikaw lang mag-isa, yun yung kailangan mo ng time dahil kailangan mong i-monitor yung 30 stocks. Pero kung ETF index, hindi mo na kailangan gawin yun. And kahit konti lang yung perang pang-invest mo, pwede. Okay? So, yun yung tatlo na alam ko na hindi mo kailangan pumunta sa financial advisor. Hindi mo kailangan mag-monitor ng stocks. Walang commitment ng time. Ang commitment mo lang ng time is pupunta ka sa bangko. Okay? Para sabihin doon at iwasan yung mga pitfalls na idadirect kayo sa life insurance. Yung time na yun, halos same lang din naman ng time na gugugulin nyo sa pag-a-apply ng life insurance na binibigay ng financial advisor. Tsaka yung mga investment product nila, di ba? Same lang. Pero hindi kayo nagkaroon ng middleman. Diretso kayo dun sa bangko, di ba? Tapos nun, wala na rin kayong commitment. Wala nang aral-aral kung ayaw nyo talaga. Pero merong drawbacks yun. Kahit yung mga financial advisor, merong drawback yan. Kapag pinapahandle nyo yung pera, malaki yung management fee. Mga 1% to 2%. Pero kung ayaw nyo talaga, yun yung cost nun. Cost na ayaw nyong galawin, ayaw nyong maging in control. Sa una, tingin nyo, maliit lang yun. Pero malaki yun kapag long term. So, ang mas maganda talaga is mag-aral kayo kahit konti. Kahit konti lang. Konting-konti lang. Para matutunan nyo kung saan magandang ilagay na hindi kayo gagastos ng malaki. Walang malaking fees. Konti lang yon. Konting aral lang. Pareto principle. 20% ng investing knowledge na matutunan mo, 80% ng return nun sa'yo. Pareto principle. Yun yung 80-20 rule. Lahat yan sakop ng rule na yun. So, kung mag-i-start ka na mag-aral ng investing, kung gusto mong matuto, pwede mo i-visit yung website sa howtoinvestforbeginners.com and makakapag-start ka na ng mag-manage ng sarili mong pera. Walang fees. Kahit konting aral lang, magagawa mo rin ng no monitoring after mong matutunan yung mga basics. Yun din naman kasi ginagawa ko for 10 years na. Sa tingin nyo ba pumapasok ako sa trabaho? Hindi. Sa tingin nyo ba 24 hours ako nagtitingin ng monitor ng stocks? Hindi. Diba? Kahapon wala akong ginawa. Natulog lang ako maghapon. Nung Lunes, natulog lang ako. Nung Wednesday, nagbasa lang ako maghapon. Hindi ako tumingin ng stocks. Ganun lang. Diba? Pag natutunan nyo na, mahirap na yung mawala sa inyo. And kahit kayo na yung mag-decide kung paano nyo i-spend yung time nyo.
Hindi nyo na kailangan i-monitor yung stocks. So, umpisa lang, mahirap mag-aral, pero natututunan naman yan. Konting commitment lang. Pero, dahil nga kung ayaw nyo talaga, nagbigay ako ng mga recommendation na pwede nyo gawin, di ba? So, nasa inyo na yan kung anong gusto nyo gawin. Binigay ko na sa inyo yung mga tools or yung mga suggestion na pwede nyo gawin para hindi kayo sales talk ng mga tao na gustong, alam nyo na. So, kung meron kayong mga questions, leave nyo lang sa comment section below. So, this is Wayne and thanks for watching.